Doktor. Oh, Forrester, e Internet Martel. Domani minusche, Carlos Istram. Kundi desto esto, en. Tenebres mais. Copriadum, Vermum, Miaugen. Pitagi turun. Circle Fuentes. Epes niya guay nang kumamdan. Itiang independent. Hindi nyo ba alam na ako ang naglunsad sa pagpapalalim sa ilog? Henyo mula sa utak ni Don Custodio. Pero hindi nyo naiisip, ang baho ng ilog na iyan. Ang mga Indio dito, hindi marunong maglinis. Nakakasuka. Siya, Victorina. Ganoon talaga ang buhay. Kailangan tanggapin natin ang kapalaran. Pura. Bakit napakabagal ang ating paglakway? Parang hindi umuusad ang vapor na ito. Kanina, naririnig ko ang iyong mga ideya para sa ilog. Ngunit hindi nyo ba isipin ang mas critical na solusyon? Bakit hindi natin palalimin ang ilog sa pamamagitan ng malaking hukay? Isang magastos sa proyekto naman, sino magbayad yan? Ina, 13 taon na ang nakakalipas, ngunit sariwa pa rin ang sakit. Hindi ka pa rin nagbabago, Basilio. Sino kayo? Ako si Crisostomo Ibarra. Kayo? Ngunit kayo ay pinaniniwalaang patay na. Ang dating Ibarra ay patay na. Ngayon ako si Simon at bumalik ako hindi para magmahal, kundi para magiganti. Ang sistemang sumira sa iyong ina, sa aking ama, sa ating bayan, ay dapat wasakin. Ano ang balak nyo? Revolusyon, gagamitin ko ang kasakiman ng nasa kapangyarihan laban sa kanila. Kapag ang bayan ay itinulak sa mga sukdulan ng paghihirap, sila na mismo ang mag-aalsa. Hindi po ba mas maraming dugo ang dadanak? Walang kalayaan kung walang sakripisyo. Napakaraming papeles at ngayon pa, may panukala ang mga estudyante para sa Akademya ng Wikang Kastila. Magandang proyekto po ito, sabi nila, para makapag-aral lang maayos at makipag-usap sa mga opisyal. Hindi basta-basta. May mga interes na kailangang isaalang-alang. Umaasa ang mga kabataan sa inyo, Don Custodio. Sabi pa nila, ang wika ay susi sa kaalaman. Hindi ako magpapadala sa emosyon. Ako ang punyente. Kailangan kong mag-isip muna. Umalis na kayo. Una na po ako. Padre, may pag-asa po ba? Naganda ka ng mga plano mula sa aklat. Opo, Padre. May pag-asa pa po ba? Natatakot po kami. Baka kami isipan ng masama. Magawin ko ang magakaya. Pero nasa pasya ni Don Custodio ang lahat. Ang nais na po namin ay matuto. Basilio, may nais ako itanong sa iyo. Sino? Ako po ang may kasalanan. Kaya pala ang sama ng tingin niya sa akin. Si alam niya na si Crisostomo Ibarra ako. Hindi ko po sinasadya. Napilitan lamang ako. Mahal niya ang kanyang pamilya at nagtitiwala siya sa akin.
Ngunit hindi pa huli ang lahat. Hindi kailangan manaig ang inyong galit. Galit? Hindi ito basta galit, Basilio. Ito ay paghihiganti para sa naaapi. Para sa mga katulad mo. Kung ganoon, anong balak nyo kay Julie? Hanggat nananatili sa kanya ang lihim, ligtas siya. Ngunit tandaan mo, kapag nabunyag ito, walang makakapigil sa akin. Placido, tumayo ka. Sagutin mo ang aking tanong. Ano ang piniwanag ko kahapon? Ayon po sa aming pag-unawa, Padre, ito po ay tungkol sa wills sa... Mali! Hindi tama kayo sinabi. Umupo ka. Padre, hindi pa ako tapos. Huwag kayo sumagot ng pabalang. Juanito Pilais, tumayo ka. Ito po ay patungkol sa isang puwersang nagpapagalaw ng bagay. Tama! Mahusay, Juanito. Ngunit Padre, halos iyong po din ang sagot ni Basilio. Basilio, saan kayo una nakilala ni Julie? Doon sa tabing ilog. Siya ang pinakamagandang babae na nakadala ko. Sino si Basilio? Ako nga si Basilio, pero ano ba kasalanan niyo? Sumama ka sa amin. Huwag ka namang salita. Sumama ka sa amin. Julie, anak, kumain ka na. Hindi ka na kumakain sa nanay na balitaan mo nakakulong si Basilio. Bakit pinamabigat tayo? Ama, nakakulong siya sa salang hindi naman niya kasalanan. Wala tayong salapi para pampiyansa ng abogado. At tanging mayayaman lamang ang kanilang kinakampihan. Huwag mong isipin ang sarili mo lamang, anak. Bata ka pa. Marami pang pag-asa para sa'yo. Baka pwede pa natin makausap ang mga pilot. Paano ko po matitiis na magdusa na doon sa kulungan? Naririnig ko po ang usapan ng mga taga-baryo na mga kinukulong doon ay binabaliwala at binubugbog. Kung kinakailangan kong lumuhod at magsilbi sa mayayaman, gagawin ko kahit ano. Anak, huwag mong sabihin yan. Baka mas lalo ka pong kapahamak. Mas mabuti na po ako ang masaktan, Ama, kaysa wala tayong gawin para sa kanya. Alam ko pong may naririnig ka kay Hermana Pensyang. Sabi niya, maaari niya akong bigyan ng trabaho at tulungan kay Basilio. Huwag mong gawin yan. Tao po! Magandang umaga po, Hermana Pensyang. Nandito po ako para sa iyong inaalok na trabaho. Narinig ko ang iyong hiling, Julie. Kung maglilingkod ka ng maayos sa akin at sa mga taong kailangan ng aking tulong, maaaring gumaan ang buhay ninyo. Maaari ko pang kausapin si Padre Camora para tulungan si Basilio. Ngunit tandaan mo, sumunod ka sa lahat ng utos. Walang mga tanong. Opo, Hermana Pensyang. Gagawin ko lahat para kay Ama at kay Basilio. Padre Camora, nandito na po si Julie. Nagbabae ka nga, Julie. Sigurado akong magbibigay ng kasiyahan sa akin kapag ginawa mo lahat ng kahilingan ko. At sigurado magkalalaya si Basilio bukas. Hindi po ito ang nasa isip ko, Padre. Basta sumunod ka lang, lahat ay magiging maayos. Tulong!
Napatay mo siya! Hindi. Hindi ko sinadya. Anak, ano nangyari sa'yo huli? Narinig namin ang sigaw niya. Sinaktan niya ni Padre Camora. Inusinti naman siya. Gusto niya tulungan ng kanya kasintahan. Habang tumitindig ang kanilang pagdurusa, ang mga inisensing buhay nawawala, ang mga luha ng mga dukha, mas lalo rin sisiklab ang apoy ng paghihiganti. Ito ba ang kapalaran ng mga walang kapangyarihan? Nawala na rin si Julie dahil sa akin. Hindi ka nag-iisa, Basilio. Ang sistemang ito ay tunay na kaawit. Hanggang kailan kami magdurusa? Hanggang may lakas na loob, sumunod sa kadiliman. Kung hindi ibibigay ang ustisya, kukunin na lamang ang sariling kamay. Ikaw ba'y hanggang sumama sa amin? Oo, handa ako. Oo, handa na ako. Basilio, nandito ako para sa iyong amo. May sulat mula kay Padre Salvi ng Santa Clara. Pwede bang basahin muna natin ito bago iparinig kay Kapitan Tiago? Baka masama sa inyong kalagayan. Anong sinabi ng sulat? Si Maria Clara, okay lang ba siya? Apo, si Maria Clara ay wala na. Hindi pwede. Paano ako mabubuhay nang wala siya? Hindi pwede. Opo, dito na po. Hindi pwede. Basilio, handa ka na ba mamaya sa gulong? Anong nangyayari? Bakit ganito ang lagay mo? Hindi na po natin may babalik si Maria Clara. Ginoong Simon, umanaw na siya kaninang hapon. Hindi totoo yan! Lahat ng plano ko, lahat ng paghihirap ko, para lang makita siya! Hindi totoo yan! Basilio!
sa dalagang walang kasing ganda, amoy roses Nais ang ibahagi ang sarili panumpa bago ang tradisyon ng kasal. Manito, mahal kita. Itanong mo ba kung gagabayan kita at susuportahan sa iyong mga pangarap? sa munting palaruan. Sa wakas, ikakasal na si Paulita sa isang karapat-dapat na binata. Opo, tiya. Isang magandang pagsasama, tunay na kakangahanga. Naalala mo ba ang binigay kay Lawat Simon? Napakaganda. Napakatingkad. Tunay na kakamahan. Bakit tila kakaiba yung mga matang gabi? May mga gabing isinilang upang tapusin ang mahabang paghihintay. Anong ibig mong sabihin? Kapag sumabog ang liwanag na iyan, magigising ang bayan. Hindi maaari, maraming inisente rito. Kailangan ng sakripisyo para sa kalayaan. Hindi sa ganitong paraan. Hindi mo kasi alam! Piliin ko mabigo kaysa maging dahilan ng kamatayan ng mga walang sala. Marami akong pangarap para sa aking bansa. Lalo na sa unlaran nito sa komersiyo, medisina, edukasyon at agrikultura. Ngunit sa pangarap na ito, kailangan ko rin ang aking kapwa mga Pilipino. Kaya't sa ganun, naisipan kong bumuo ng organisasyon para sa pangarap na ito. La Liga Filipina. Para sa iyo ito, Pilipinas. Para sa iyo, gagawin kong lahat para sa ikabubuti mo. Kahit na kapalit pa nito'y buhay ko. Padre, may utos. Huliin ang Kastilang nagtatago rito. Patay manubuhay. Darating kami ng alas 8 ng gabi. Sinasabi ko lang ito sa iyo bilang kaibigan. Narinig ko ang lahat. Ang tinutukoy nilang pilay ay ako. Siguradong si Doña Victorina ang nagkulat sa akin. Aalis na ako rito. Ito ang sinabi ng Teniente Padre. Darating sila ng alas 8 para huliin ka. Tutulungan kitang tumakas. Hindi na kailangan, Padre. Minom na ko ng lason. Alam mo na ba kung sino ako? Hindi ako si Simon. Si Crisos tumuwi para ako. Balik ako dito para magiganti at palayain ang naaapi. Pero bakit ako nabigo? Bakit hindi ako tinulungan ng Diyos? Dahil ang kalayaan ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng karahasan at paghiganti. Ibara, ang Diyos ay hindi kakampi sa mga layuning may bahid ng dugo. Ang tunay na pagbabago ay dumarating sa pamamagitan ng kabutihan, pag-ibig at paghintay sa tamang panahon. Marahil ay tama ka. Hihingi ako ng tawad sa lahat ng kasalanan ko, lalo na kay Isagani.
Sing